Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan na Coach Oli, tayo po ay nabakante ng mga mahigit na 9 na araw, no? Higit 1 week, no? Galing po tayo ng Amerika, tayo nangampanya ron at ating pag-uwi ay hindi pa tayo agad-agad nakapag-vlog dahil medyo may jet lag pa. Sa katunayan, pagdating ko rito, masama ang aking pakiramdam at bigla akong sinipon. Siguro hindi naka-adjust, medyo mainit po dito sa atin. Ngayon naman, nag-uulan dito sa aming lugar. So, papalit-palit talaga ang weather natin. But anyway, eto po, balik na po tayo ngayon kay Coach Oli at ito po ang ating magiging balita. Nako, ha? Uniteam! Oy, Uniteam ni Marcos, balik na. Salamat sa iyo, Aimee. Nako, BP Sara, magpapabudol na naman ata. Okay, okay. Matanong ko po nga sa inyong lahat, sino po dito ang pabor na bumalik ang Uniteam ni Marcos at ni BP Sara? O, ilagay nyo dyan sa comment section ha. Ah, ah, yes, pabor ako sa Uniteam ni Marcos. O kaya no, ayoko na. Budol-budol yan. Ayoko na sa Uniteam na sinasabi niya ni Marcos. Okay? So yan po ang i-discuss natin. Dediretso na po tayo agad-agad sa balita. Pero bago po yan, paalala ko lang ha, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo sa channel na ito, Coach Oli. Okay? Coach Oli po. And huwag niyo pong kakalimutan, pagpasok pa lang, i-like agad itong video na ito nang sa ganun ay mas ikalat pa ni YouTube itong vlog kong ito. Okay? Subscribe and like po. Okay? Ngayon po, hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Nako, eto, sige, simulan natin. Tungkol dito sa sinabi ni Marcos. Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte. At Narinig niyo yun? Bukas daw si Bongbong Marcos para makipagsundo sa Duterte. Gagi! Ayoko magmura. Marcos, nakakamura ka talaga, pambihira. Oh, ay nako. Hindi ko personalidad. Ha? Ay nako, pambihira. ikinauubaya rin daw niya sa Senado ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipindot niya impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontem ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng Eh! Junel! Junel, makukulong ka ulit. Nagmamarong ka na naman. Etong mga dilawan, yung mga katulad nitong babaeng ito, ito yung talagang wala namang pakinabang sa Pilipinas, wala namang pagmamahal sa taong bayan. Ito yung sa aking opinyon ito lang yung mga talagang ayaw makabalik ang Duterte dahil yung kanilang mga krimen na ginawa ay masisilip na namang muli at talaga namang pagdudusahan nila. Kaya ngayon, magkokomentaryo to. Pero may good news dahil eto, bubuksan ulit ng CA ang kanyang kaso. Ayun, himas rehas ka ulit. Kala mo nakalusot ka sa pagtago sa party list Ayan. Naku, delikado ka, De Lima. panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Because it is so unbecoming.
Yung mindset niya baguhin niya, eh. Kayo anong ginawa ninyo sa ano, sa loob? Ay sus, ang linis-linis mo. Janelle! Ay naku. of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo Ah. may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we Pagtatanggol mo na naman yung malinis na na bossing mo, na napakalinis na walang bisyo na bossing mo, yung bossing mo na, akala mo, eh, ang galing-galing. Naku, wala ka pala. Walang kuwentang vlogger 'to. Alam mo yung vlogger dapat may paninindigan yan, eh. Hayaan na natin yung mga mainstream media minsan bayad naman yung kanilang bossing, so wala silang magagawa. Pero ito galing vlogger ito, eh. Iba na tono nitong aling 'to. hope that it is just a figure of speech and it should not be taken Aba seriously. siyempre, eh. Anong gusto mo magsaksakan sila dun sa Kongreso o sa Senado? Pambihira naman itong si Clero. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, Eto meron ng panayam at ang balita natin ito ay magtutuloy-tuloy na magkakakwentuhan 'tong dalawa na ito sa scripted na ano 'no. Alam niyo 'tong si Marcos, weak talaga. Ay, weak talaga. Wala 'tong binatbat kay Tatay Digong. Alam niyo, nung si Tatay Digong lagi siyang may press con, 'di ba? Sasagutin niya kahit na yung mga balasubas, yung mga matitinding magtanong ng mga media. Eto si Marcos, weak talaga, weak. Alam mo, ako hindi ba nakokonsensya si Katunying? Ramdam niya yan, eh. Ramdam niya yung pagkakamali ng administrasyong Marcos. Ramdam niya yung pagka-weak ni Marcos. Alam ng mga vloggers niya na weak to si Marcos. Alam ng mga nakapaligid kay Marcos na weak siya. Hayaan na natin yung mga ibang sekretary or yung mga ibang politiko. Siyempre, pagsasamantalahan yung pagiging weak ni Marcos. Pero ikaw as a journalist or yung mga vlogger sa paligid nyo, paano nyo nakakain yan? Diba? Hindi pwedeng hindi nyo alam yan. Yan ang kaya, yan ang Yan ang kayang sagutan ni Marcos. Yan ang kaya niyang interview. Controlled environment ang tawag diyan. Kontrolado niya. Sasabihin niya kung anong itatanong ni Katunying. Huwag nga tayong maglokohan. Ha? Kung eto ay matapang at may paninindigang lalaki at presidente, haharap yan sa press con. Maraming media magtatanong, anong plano niya? Hindi lang puro ka Katunying. Yung asawa mo, Katunying. Ikaw, Katunying. Eh, para kang underdesayang weak. Diba? Ganyan to si Marcos. Walang sinabi kay Duterte. sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Mali ka doon, Marcos. Ito yung pinagsasabi natin na itong si Marcos ay walang kwentang leader. Sinabi niya hindi siya pabor sa impeachment. Tapos yung anak mo, kauna-unahang pumirma. At huling pumirma, yung pinsan mo. Tapos sasabihin mo ngayon, hayaan mo sa kanila yan proseso. Hindi. Sinabi mo hindi ka pabor sa impeachment. Dapat, sinasabi mo, mali yan. Okay? Sabihin mo, mali yan. Yung impeachment na yan, mali. Kaya ayaw ko yan. Alam niyo yung ginawa ni Tatay Digong? Nung sinabi niya, wag niyo i-impeach si Lenny, nakinig lahat. Ikaw, dapat dinideclare mo, ayaw ko yan, mali yan. Parang yung panghuli kay Tatay Digong. Huwag mong sabihin wala kang kasalanan doon. Pagpalagay natin for discussion purposes, hindi ka kasama sa pagplano sa paghuli kay Tatay Digong, which I don't believe. Pero assuming lang wala ka talagang kinalaman doon.
dapat sinasabi mo, mali yung ginawa ni Boying. Mali yung ginawa ng mga sekretary mo. Mali yung ginawa ni Torre. Ikaw ang leader eh. Dapat may paninindigan ka. Pag hindi ka nanindigan sa ganun, kasalanan mong lahat yan. Kung hindi mo kayang manindigan, lumayas ka dyan. Ba't ka pa naging presidente yan na makapambihira naman to? Alam mo, Marcos, you are nothing but a family name. Wala kang alam kung hindi apelyido lang. Yun lang ang meron ka. Alam mo kung eto hindi pinanganak na Marcos, baka namamalimos to sa kalsada eh. Walang alam. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Yeah po. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo Tatandaan namin yung sinabi mo, balik sa trabaho ha. na makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm-mm. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari. Ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Naks. Ang concern ni Marcos sa taong bayan, no? Gusto niya peaceful para magawa nila yung kanilang trabaho. Anim ka, Marcos. 6, 7, 8, siyam ka, Marcos. Kaya ka binoto ng tao dahil sinabi mo unity team kay BP Sara. Pagkaupo ninyo, pinakar ninyo si BP Sara dyan sa kamera. Anong klaseng pagkalalaki meron ka, Marcos? Yung babae na ginamit mo for unity team, pinakarni mo. Anong pagkalalaki meron ka, Marcos? Anong pagka-leader meron ka, Marcos? Tapos sasabihin mo ngayon, gusto nyo magkasundo-sundo para makapagtrabaho ka? Wow, ang linis mo talaga, Marcos. Napakalinis mo. Ha? Napaka mapagmahal mo sa mga Pilipino. Pero tingnan nyo, this is very important. Si BP Sara nagsalita about bloodbath. Anong reaction ni Marcos? Anong reaction nitong si BBM? Nagpa-interview. Controlled environment interview sa kakampi niya at taga-hugas puwet niyang si Katunying. Itong taga-sip-sip sa kanya, ika nga. Tapos sasabihin niya, willing siya makapagsundo kay Duterte, kay Sara. Makipagsundo sa Duterte. Alam mo, feed question yan. Pinag-isipan yan. At gusto ni Marcos matanong siya niyan. Gusto niyang matanong. Why? Willing siyang makipag-usap at makipag-unity team ulit sa Duterte. Bakit? Dahil ramdam niya, alam niya that there is a shift in power coming to 2028 presidential election. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na sa kanyang makinarya. At alam niya yung resulta ng eleksyon, bagamat ako'y hindi masaya dahil sa tingin ko nagkadayaan, still, it's not favorable to him. Ibig sabihin, nakita niya, naramdaman niya, alam ng mga politiko na si Marcos walang mandato, ayaw ng taong bayan na sa kanya. At ang politiko, very, very sensitive sa sigaw ng taong bayan. Ayaw na kay Marcos. Hindi kaya magpanalo ni Marcos. Hindi kaya mag-deliver ng boto ni Marcos. Yun ang katotohanan. Kaya nga naman,
Ngayon, para siyang maamong tupa. Tingnan mo si BP Sara. Palaban before, mas palaban pa ngayon. Gusto na ng bloodbath. Nag-reaction ni Marcos, kunwari, mabait, gusto nang makipagsundo. Kaya tatanungin ko kayo ba gusto nyo ng unity ng Marcos ulit at Duterte? Kung ako sasagot, no way. Ayaw ko ng unity ng Duterte at Marcos before dahil nambubudol lang si Marcos dahil inuutulang nila si BP Sara. Even before the 2022 election, ayaw na namin yan. And until now, ayaw namin. So ngayon ka magpapakabait dahil alam mo, paalis na sa'yo ang power. Good luck sa'yo sa mga plastic, sa mga budol-budol na katulad ninyong Marcos at si Amy. Ikaw, BBM at si Amy. Ginamit nyo. Kayong magkapatid, ginagamit ninyo si BP Sara. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. And any approach, nakikipag-ayos ang Duterte sa'yo. Binitawan nga niya yung pagiging presidente para sa'yo. Tapos nilaglag nyo. Anong approach pinagsasabi mo? Alam mo? Ay, naku, Marcos. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Tingnan mo, walang tayo nagdugulo. Ha? Pabalikan ko muna. Ito si Marcos. Ito yung maalala nyo yung dito sa may mga asawa ditong mga babaero. Alam mo yung lalaking magsasabi na hindi na ako mambababae. Parang ganun. Ganito to si Marcos. Pero nambababae pa rin. Yung iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Lakas makagago, no? Yung sinabi, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magdadrugs. Pero uuwing bangag. Parang ganun yung asawang ganun. Tapos, lalabas sa kalsada at sasabihin, mahal na mahal ko yung asawa ko. Ibo-broadcast sa mga kapitbahay, matino siyang lalaki. Parang ganun to si Marcos. Parang babaero. Parang adik. Tapos sasabihin magbabago na. Tapos paulit-ulit yung ginagawa. Tapos may press release sa kalsada, hindi ko niloloko yung aking asawa. Mahal na mahal ko yan. Alam mo yung, ang layo nung sinasabi, ang layo nung ginagawa. Ganyan po ito si Marcos. Tanga na lang talaga mabubudol dito eh. Hayaan na natin yung mga ibang vlogger. Pinagkakakitaan to si Marcos eh. Hayaan na natin yung mga ibang mainstream media. Pinagkakakitaan yan si Marcos eh. Pero yung ordinaryong tao, wala ka namang kita kay Marcos. Tanga ka na lang pag naniwala ka pa rito. Tayong nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Sara Duterte pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order, bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi maliit na pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor sa patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang datos sa krimen, ipinag-utusan niya sa pulisya na tingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dapat mabagsik ka talaga. Drugs yan eh. Droga yan eh. Drug lords yung mga gusto mong kalabanin. Tigil-tigilan mo na yung sasabihin mo na hindi ko hahabulin yung mga adik, ang maliliit, yung gusto mong hahabulin yung mga drug lords. May nahuli ka namang drug lord. Di ba? Hindi mo kaplastikan mo. Una, hindi titigil ang drugs until magpa-drug test ka, Marcos. Kasi may bahid ka ng droga eh. Sinabihan ka ni Tatay Digong ng bangag. So whether you like it or not, whether it's the truth or not, may bahid ka na. Maaalis lang yon kung magpapadrug test ka, hair follicle drug test.
Kung hindi mo gagawin yan, hindi titigil ang droga sa Pilipinas, uutusan mo yung mga pulis, hindi maniniwala sa'yo, Hmm, hindi ka paniniwalaan ng mga yon. Malabo yon. Tingnan mo, eh, real talk tayo. Nasusolusyonan ba droga sa Pilipinas? Dahil wala eh. Kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Paano ka pagkatakutan, Marcos? Aminado naman ng Pangulo na hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hmm. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. It took you 3 years to admit that. Marcos, ang tagal na naming sinasabi sa iyo. Nakikinig ka doon sa mga the likes of Claire na binobola ka lang. Hindi satisfied ang tao sa iyo. Ngayon mo lang na-realize after 3 years. Ngayon, na na-realize mo na, may gagawin ka ba? Tigilan mo muna. Tigilan mo muna ang katitingin kay Sara. Tigilan mo muna ang katitingin kay Duterte, kay Tatay Digong. For once, be a leader. Lead this country. Lead your secretaries. Lead the policemen, the armed forces. Lead them sa mga proyekto mo. Sa anong dapat mangyari sa Pilipinas. Kahit anong kalokohang sabihin mo kay BP Sara o kung ano man gagawin na kalokohan ni BP Sara, you focus on your leadership. And don't make the Duterte your excuse. Be a president with or without Duterte. Be a president without blaming the Duterte. Be a man, be a leader, be a president. Ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon. Tingnan mo, diloloko mo pa ang taong bayan. Masyado raw nilang pinagtuunan ang proyekto na pangmatagalan. 20 pesos na bigas mo, isang araw lang, kanibukasan, wala na. Inabot kayo ng 3 taon? Ginagago mo talaga ang mga Pilipino. Hindi lang kayo inabot ng 3 taon at ngayon 20 pesos na ang bigas. Nako, anim ka, 7, 8, 9. May budol ka talaga. Hindi mo nasolusyonan. Walang 20 pesos na bigas until now. Anong konkreto mong nagawa, Marcos? Huwag yung press release ni Claire. Yung ramdam sa ground. Kaya hindi nanalo mga kandidato mo eh. Alam na puro panloloko yung ginagawa ninyo. Yang 20 pesos na bigas, lantarang panloloko yan. Nangyari isang araw lang tapos kinabukasan wala na. Panggagago yan. Ginagago nyo mga Pilipino. 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaing at pangangailangan ng mga Pilipino. Nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaing at pangangailangan. Alam mo hinaing ng Pilipino? Magpa-drug test ka, Marcos. Kung totoong nakikinig ka, mag-drug test ka. At hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito. Para sa GMA. Ay, nako Marcos. But anyway,
Yan po ang resulta ng scripted interview nila ni Katunying. Iba na tono ni Marcos. Marcos, eto lang. Gusto mo ng pagkakaisa ulit, Uniteam? Una, pa-drug test ka. Sa akin pangalawa, pauwiin mo si Tatay Digong. Pangatlo, tanggalin mong speaker yung pinsan mo. Hindi maganda. Yung pinsan mo, walang naidulot na maganda. Please, pansinin mo Pansinin nyo. Yung kanilang campaign manager may matinding binitawan na nagkaroon ng bayaran para i-impeach si BP Sara. Tapos, anong sabi ni BP Sara? Gusto niya ng impeachment. Gusto niya ng blood math. Matuloy yung impeachment. Anong sagot ni Marcos? Ganito. Hindi mo sinagot. Dapat yan, kung ikaw ay may kwentang leader, antemano, sinagot mo na. Antemano, teka muna, mali yung ginawa. Di ba? Mali yung ginawa ng kamera, mali yung ginawa ng pinsan mo. Or, kung hindi totoo yun, sinabi mo, mali yung sinasabi ni Tiangco. Pero hindi. Silent kayo. Silent ka. Anong gusto mong parating doon sa interview mo? Lokohan. Gusto mong makarating sa mga Duterte na mabait ka, that you want Uniteam. Bobo na lang ang maniniwala at kahagatin na naman yung gusto mong pautot na Uniteam. Huwag nga tayong maglokohan, Marcos. Ang daming questionable hindi mo sinasagot. Diba? Dahil kaya mo ginawa yung interview na yan, tapos ka na. O, next topic po tayo. Eto, pag-usapan naman natin, pambihira ito, nung Comelec na ito. Wala talagang kwenta tong Comelec na ito. Tingnan natin. Sinuspinde 2 party list na alam naman natin ay maka-Duterte. Sa kabila ng matagumpay na proklamasyon ng mga nanalong party list groups, 2 party list ang hindi na iproklama dahil sa nakabinbing kaso nila sa Comelec. Yan po ang Duterte Youth at ang bagong henerasyon. Banta naman ng Duterte Youth, isisiwalat nila ang anilay kalokohan sa Kongreso at Comelec para magkapera. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mabilis na puno ang tent city ng Manila Hotel para sa proklamasyon ng mga nanalong party list group. 63 ang kabuuang upuang pupunan ng mga party list sa House of Representatives para sa 20th Congress. Galing ito sa 54 na party list na nakakuha ng pinakamataas na boto. Sa party list po, ang inabot po ng number of votes for the party list ay 41,950,292. Dito po binase ang Banat versus Comelec. Dito po binase ang 2% threshold. Dito po binase ang additional seat at dito po binase ang seat na entitled kahit maaaring hindi nakakuha ng 2%. Ang sabi ng Supreme Court sa Banat versus Comelec, lahat ng seats ay dapat punuan. 3 pwesto na secure ng Akbayan, Duterte Youth at Tingog. Tig-2 naman sa 4-piece at CIS at Ako Bicol Party List. Lahat sila hindi bababa sa 1 milyon na nakuwang kabuuang boto. Ito, okay, sinuspinde ang Duterte Youth. Obviously, ito ay para sa mga Duterte. No? Yang pagsuspende na yan, atake po yan sa Duterte. Comelec, dapat hindi kayo bias. Dapat nasa gitna lang kayo. Bakit kayo nagpapagamit sa politiko? Nawawalan kayo ng credibility. Wala nang credibility. Lalo pang nawawala ng credibility ang Comelec. Diba? Obvious naman 3 upuan yun mawawala. Plus yung isang party list na interview nga namin, 4 na upuan. 4 seats mawawala sa alam naman nating maka-Duterte. Diba? Bakit ngayon lang? Again, questionable yung timing na yan. Nako, gaya na. Habang tig-isang representative naman ang uupo mula sa nasa pang-7 hanggang 54th place na party list. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala si Akbayan Party List Representative-elect Shell Diokno na sila mamumuna sa mga ibinotong party list group. Ito ay
To the left, to the left. Ay, eto na naman sila. Eto na naman ang akbayan. Eto na naman. Ano, mag-rally na kayo. Ha? Ah. Isang tagumpay ninyong lahat. Ito ay tagumpay ng ordinaryong Pilipino. Hindi po tagumpay yan ng ordinaryong Pilipino. Tagumpay nyo lang yan. Magagamitin na naman kayo dyan. Para kontrahin nyo na naman ang mga Duterte. Andyan na naman kayo. Hindi naman kayo magiging patas. Papagamit na naman kayo. Ang nais po namin ay maging boses ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan na hindi naririnig o napapakinggan sa Kongreso. Pero bago mag-umpisa ang mismong proklamasyon, binasa ng COMELEC ang resolusyon na nagsususpindi sa pagproklama sa dalawang party list dahil sa mga nakabinbin nilang petisyon. Kabilang ang Duterte Youth at BH o Bagong Henerasyon Party List. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklama ka na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Hindi. Mali ka dyan. Mali ka dyan. Ayaw nila iproklama kasi baka mamaya meron pang nililitis, tatanggalin. Teka muna. Yung iba nga may kaso. Erwin Tulfo may kaso. Si Castro nga nakaupo, convicted, may kaso, convicted na. Nakaupo pa rin. Iproklama mo lang. Bahala na kung sino mang may karapatang mag-judge kung mali sila o tama sila, kriminal ba sila o mabuti silang tao, may karapatan ba sila maging congressman o wala. Binoto ng taong bayan eh. 100,000 bumoto. Tapos nag-decide ka lang basta-basta. Isang tao lang nag-decide. Hindi na makakaupo yung binuto ng daang-daang tao. 3 hindi makakaupo. +1, di 4. 100,000 ang bumoto. Ikaw lang nag-decide. Ilang Pilipino ang nag-decide, paupuin nyo yung congressman. Tapos bigla mong dinesisyonan, ikaw lang. Hindi mo pa uupuin. Ano ka, Diyos? Meron kang ginawang wala sa batas eh. Yung online voting, ikaw ang dapat ma-impeach. Totoo lang. Wala ka ng kwenta dyan. Actually, hindi mo na dapat kailangan magpa-impeach eh. Kung may kahihiyan ka, nagre-resign ka na, napakalaking bulilyaso yan ha. 17 million, 18 million overvotes. Tapos, ayaw mo mag-manual counting? Ang dami mong excuses. Tapos magsususpindi ka pa, Duterte Youth pa. Sinong tanga maniniwala sa'yo na that's not politics? Talaga kayong nasa gobyerno, ginagagon yung mga Pilipino ha. Talaga bang lantarang panloloko nyo? Sino ka? Na binoto ng taong bayan, magdi-decide ka ganun-ganun na lang para kang Diyos? May pambihira itong tao na ito. Hayaan mo lang makaupo. Ngayon, kung may desisyon laban sa kanila, yung may karapatang magdesisyon, sila magdesisyon. Kung dinicide ng judge, kriminal yung mga yan, di ikulong. Ang trabaho mo, iproklama yung binoto ng taong bayan, wag mo nang pakialaman yung iba. Mas masakit po yun. Ayon sa Duterte Youth, sinagot na raw nila ang lahat ng issue noon pang 2019. Pinayagan pa nga raw silang maupo noong 2019 at 2022 eleksyon. Yun na nga yun eh. Pinaupo nung 2019, pinaupo nung 2022. Kung may problema at talagang may issue, hindi dapat nakaupo ng 2019. At kung may issue, hindi dapat nakaupo ng 2022. Bakit ba? Dahil binabara kayo ng Duterte Youth? Naalala nyo, binara sila noong may hearing ang Kamara patungkol dito, hiniring at ando doon si Tatay Digong.
May binitawan silang masakit na salita? Dahil ba nagsampa ng impeachment kay Marcos ang Duterte Youth? Kaya ginagantihan nyo? Hayaan mo lang silang gumanti, Garcia. Kung gusto nilang gumanti, huwag ka sana nagpapagamit. Ano ka ba, asong ulol? Attack dog ng Marcos? Palibasa, pina-impeach sila? Binabalikan ngayon? Tapos Marcos, you are talking about makikipagsundo na sa Duterte? You're talking about unity? Unity? Marcos, wala ka talagang isang salita. Ikaw naman, Garcia, nagpapagamit ka. Banta nila kapag hindi sila pinupo ng COMELEC, isisiwalat nila ang anilay mga kalokohan sa Kongreso at Ayan, gusto ko yan. Huwag nyo nang paupuin tong Duterte Youth. Nagbago na isip ko. Huwag nyo nang paupuin. Isiwalat nyo na yung kalokohan ng Kongreso at COMELEC, paano sila nagkakapera. Sige, go! COMELEC kung paano nagkakapera. Ayon sa bagong henerasyon party list, wala silang natanggap na kopya ng reklamo. Handa raw silang harapin ang anumang Kanina na-interview namin ng isang si Kong, no? Kong Herrera. At ng bagong henerasyon, clueless sila bakit anong nangyari. Bakit hindi sila prinoklama? Niwala nga daw silang natatanggap na email o letter coming from the COMELEC na hindi sila ipoproklama. So, ginisa namin, tinanong namin, pinaikot-ikot namin yung tanong, baka mahuli namin. Hindi eh. Clueless talaga, hindi nila alam bakit ganun. nampas sa kanila. Nag-high na raw sila ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Samantala, ang mga party list na bigo makakuha ng pwesto sa dalawang magkasunod na eleksyon ay automatikong delisted o mawawala ng accreditation sa COMELEC. Ibig sabihin, kailangan nilang muli mag-apply para makatakbo sa susunod na botohan. Nagbabalita mula Alam naman natin numero ang kailangan dyan sa Kongreso. Ano? At kailangan talaga nila ng matinding numero dyan kasi delikado po. Ha? Talagang, alam mo, pag napa-impeach si Marcos, talagang napakadaming ebidensya na impeachable offense ang nagawa ni Marcos. So pag sinimulan yan sa Kamara at nakapasa yan at wala silang numero dyan, delikado. Kaya nga siguro, lahat ng kalaban, lahat ng sa tingin nila ay kakalaban kay Tamba at kay Marcos, gigipitin. Or as much as possible, hindi makaupo. Papalitan nila. No? Pero nakakalungkot po na nawawalan na ang boses ang mga Pilipino. Nawalan ng boses dahil binoto ng 100,000, dahil sa desisyon ng isang tao, mawawala. Sa katunayan, nawalan ng boses ang mga Pilipino dahil maraming nagsasabi dinaya ang eleksyon. Kaya nga takot ang COMELEC na magkaroon ng manual counting. No? Nawala na yung boses eh. Yan ang lehitimong boses ng taong bayan ng mga Pilipino yang botohan. Pero kung ang result ay dinadaya pa, paano na yan? Paano na ito magiging lehitimong boses ng taong bayan? Ito po ay nagiging lehitimong boses ng mga taong may kapangyarihan na kayang paandarin ang makina at ang mga Pilipino na nasa posisyon para madaya ang botohan. Kaya nga hindi natin masisisi ang taong bayan na kung sa tingin nila, including me, nagkaroon ng dayaan dahil ayaw tanggapin ang manual counting, recount. Isang ka nakakita ng botohan na 18 million overvotes. 13 million lang po ang natanggap ni Aimee. Isipin mo yung overvote 18 million. Mas malaki pa doon sa kalahati ng boto, kalahati ng mga nanalong senador. Mas malaki pa. Hindi po yan basta pagkakamali. Yan po ay bulilyaso na nagawa nitong COMELEC.
And yet, ayaw nilang makinig. So, anong iisipin ng taong bayan? May lehitimong dayaan. Kaya nga, ang sinasabi natin, mawawalan ng credibility itong 2020. I remind you, hindi po hinahabol ni Pastor Kibuloy or no mga iba pang nagpapa-manual recount ang posisyon. Wala silang planong umupo, especially si Pastor Kibuloy, walang planong umupo. Kahit manalo yun, si Pastor Kibuloy, hindi po siya uupo. Kailangan lang maayos for 2028 election. Kasi kung hindi natin aayusin ngayon at may dayaan at walang tiwala ang taong bayan, pagdating ng 2028, wala na kayong credibility humawak ng Comelec Garcia. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan sa Comelec. So pag walang tiwala ang taong bayan sa eleksyon, meron tayong failure of election, magulo po yun. Dahil inalisan ng boses ang mga Pilipino. So kailangan ayusin yan ngayon. Ang solusyon dyan, manual recount. Para matingnan natin kung dapat bang baguhin yung klase ng eleksyon sa atin, pati yung makina. Kasi bibili sila eh. Bibili na nila yung makina na yan. So, ibig sabihin, pag binili nila yan, magkakapera sila. Pag nagkapera sila, syempre, uulitin lang nila yung ginawa. Kung may dayaan ngayon, definitely may dayaan sa 2028. Kung may overvotes ngayon, may overvotes din sa 2028. Huwag na tayo mag-eleksyon kung ganyan lang din. Diba? Ang nangyayari sa atin, gumagastos lang. Garcia, mahiya ka sa sarili mo. Alam mo, dapat siguro, ito ang i-impeach eh. Itong si Garcia. Kaya lang, baka hawak na rin sa liig ni Tamba to eh. Siyempre, baka bata niya to. Baka bata na rin ni Marcos to. Ako'y naniniwala. Bata to ni Marcos. Yang nangyari niyan, yung pina-impeach ng Duterte Youth si Marcos. Tapos pagdating ng hindi prenoklama. That is very obvious. Stupido ka na lang kung hindi mo ma-obvious na hawak sa liig ni Marcos itong si Garcia. Hanggang dyan na lang po. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito at sana sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Muli po, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Coach Oli po. God bless everyone.